guys! Welcome back again to my YouTube channel. Papasok na tayo sa trabaho. Baling inulam ko kanina yung meatballs. Nagprito lang ako. Yung galing sa IKEA, yung binili Marvin. Tapos si Marvin nag-message sa akin na hintayin daw niya ako sa Scarborough Town. Na mamasyal-masyal daw siya. Tapos yung Nutella na binili niya, diba, last time. Nag-check daw siya ngayon. Naka-sale daw. Sabi niya, be, mas nagmura yung Nutella ngayon. Oh, sayang. Tapos dala ko pala yung gift card. Ay po. Yung gift card galing sa work ko. Kasi may mga bibilin kami ni Marvin sa Shoppers. Mga kailangan namin. Dito na ako guys sa bus stop. Kung mapapansin nyo parang puwit na talaga. Galing kasi kami kagabi. After ng work ko, pagka-out ko, dumiretso kami kala Ate Jessa. Si Ate Jessa, yung kababayan ko. Same kami ng lugar sa Pilipinas from Mauban, Quezon. Birthday pala ni ate. Edi, kaya pala sabi niya, punta daw kami kung pwede daw mag-early out. Hindi naman pwede, syempre. Kasi nga, bago pa lang ako sa trabaho. Tapos sabi, punta daw ako kasi, ate, naisip ko baka masyado na kaming late pumunta ni Marvin. Si Marvin pumayag naman na punta kami kahit 9:30 yung pasok niya. Siguro, pauwi na kami sa bahay, mga alauna ng mahigit. Mabilis lang din kami nakikain, tapos konting kwentohan si Ate Jessa. Graduate na kasi siya. Kailan ba siya graduate? Nitong June. Naka full time na siya bilang cook. Tapos yun, hindi chika, ang dami ng chika-chika. Namit namin yung mga kawork natin. Puro Pilipino din. Puro Pilipino yung mga kawork niya dun sa sa mong tawag ba? Restaurant. Wala pa yung bus ko. Naghihintay na si Marvin. Nagpadala si Marvin sa akin ng apple kasi nagugutom daw siya. Tapos pinalabas niya yung tilapia. Lulutuin daw niya. Sabi ko, wala akong madadalang food kasi nagmamadali na din ako. Biglaan lang kasi yung sabi niya. Dala ko daw siya ng food. Wala pa kami, hindi pa kami masyado nakapag-grocery talaga ngayong buwan na to. Hindi namin alam kung kailan. Kasi hindi na, sobrang dami kasi namin ginagawa. Busy, walang time. Pero sabi niya, nito ngayong dadating ng Sabado, Linggo, mag-grocery daw kami. Sabi ko, okay, grocery kami ni Marvin. Dahil wala na akong maluto. Meron kang mga yung isda. Guys, sinisipon ako. Ano ba naman yan? Dito na yung bus. Ano ba yan? Pag malamig talaga, lalo lumalaki yung ilong ko. Sakay na muna tayo ng bus, guys. Dito na tayo sa Scarborough Town. Lagi tayo nandito, no? Nakikitain ko na si Marvin sa Shoppers na, guys. Sakit ng mata ko. Lagi siyang parang nagbabasa-basa. Parang nagtutubig-tubig. Parang laging paiyak. Kaya gusto kong magpatingin. Tapos nagbe-blurred na din pag titingin ako dun sa mga screen. Tapos mamaya ang dating ng aming TV. Yung TV na ibibigay sa amin. Nung nakapanalo ng bagong TV ng Christmas party nila Marvin. 50 inches ata siya. Laki, no? Ayan, doon na si Marvin, guys. Sale. Puro sale din ngayon. 25%. 40%. Pababa na tayo, guys. Nasaan si Marvin? Marvin, where are you, be? Ay, asan yun? Baka pumasok na dito sa loob. Wala akong nakikitang Marvin sa loob ng Shoppers. Asan siya? There you go. My hubby. That was part of the plan to restore. Guys, ito yung deodorant na binigay sa amin ni tita. Mabango siya. 35 grams? Naka-sale kasi kaya ayan. Ito. Kunin natin to para tig-isa. Try natin. Hindi kasi namin matandaan kung alin sa dalawa eh. Maghanap pa tayo, guys. Ito pa lang. Worth $50 eh. Ayun, tita. Ay, yung thumbs. Ah, doon. Bibili ka. May naman pamukha.
Tingin tayo. Pangmukha ko. Ayun, Cetaphil. Naka-sale ba? Ay, hindi naka-sale. Hindi siya naka-sale ang Cetaphil. Ayun ba? Pangmukha, Cetaphil. Oo. Ganito lang yung atin eh, yung maliit. Ito ginagamit ko nga. Madami pa yun? Ang dami pa? Ay, hindi muna. Sale ko na yung binili. Sale ba yung binili? Oh, okay. Ano kaya? Ano pa bibili natin? Hirap namang mamili kapag libre. Di mo ano, mas pag wala kang pambili, dami mong gustong bilhin. Ah, nasa yung Maybelline? Ito pala yung Maybelline. Ito yung gusto ko, bebe. Hindi kasi naka-sale. Ang mahal eh. 20. Pang ano yun eh, pang concealer sa ano, sa may... Sa ano lang, Boxing Day na lang. O nga. Bili na lang natin yung kailangan natin. Hanap tayo. Tsaka yung Tams. Ano, kailangan mo? Ay, ano pala. Ay. Ayan. Ito, maliit. Tsaka pag-sale na lang. Huh? Maliit mo na, no? Oo, maliit. Ayun, maliit. Ito yun, diba? Ito lang muna siguro. Parehas lang ba siya? Smoothies, hindi ko alam. Antasit na. Parehas lang. Guys, ito pa lang yung aming bibili ni Marvin. 3 piraso. Kano na kaya to? Ano? Magkano? Sabi daw eh, hindi daw ba ako interesado sa test? 20 minutes natin tapos na. Tapo naman yung, tama naman yung mga sagot mo. Oo. Naka-D. Puti mo naman. Gwapo mo daw eh, sabi nila. Sino? Sa ano, mga nagko-comment. Kamukha mo daw sa Vico Soto. Ah. Si Biko, si Idol Biko. Ayun na. Abay na. Hindi pa yan, hindi pa naman aalis agad-agad yan. Ayos ka na. Kapalik kita. Dadating na yung TV, Dadating na yung TV mamaya ha. Sino yung ano? Ready mo na ha. Nagpadala ng ano? Tawag doon yung case ng phone. Ay, si Ate Laika, nakita ko si Ate Laika kahapon, nakita ni Marvin. Tapos dito, nakaupo ka dito. May umiimik dito, Tagalog. Sabi ko, Tagalog, pagtingin ko, hala, bakit parang may kamukha? Ginanyan po, Ate Laika. Ay, Crystal! Sabi nga sa akin, uy, asawa ni Marvin. Ay, asawa ni Marvin. Asawa ni Crystal pala. Tapos sabi sa akin, gusto kong ma-meet nung kasama ko. Sabi niyang ganun. Sabi, uy, titingin ka ng pang Christmas party. Punta kang Bayou Village. Pupunta yan mamaya, guys. Nakasakay na ako ng bus, guys. Si Marvin dun sa isang bus sa likod lang nito. Sakto lang din pagkadating ng bus. Aalis na rin. Tapos ito, aalis na rin. Gutom na daw siya. Good morning, guys. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon pagkapasok ko, diba? Yun yung last ko. So, kasi nakasabay ko na si Ate Lulu kahapon. Diyos ko tayo. Ang lamig. Tapos, buti na lang, saktong pagpasok namin sa trabaho, doon na nag-snow. Sabi nila nag-snow doon. Buti na lang. Tapos, pero pag out ko naman nun, hindi na nag-i-snow. Bali, natunaw na naman siya. Pero ramdam ko sa loob sa trabaho na malamig. Medyo malamig. Tinangal ang pag-video. Tapos ayun. Grabe, parang pagod na pagod ako kahapon. Kasi 2 machine ang ginawa ko kahapon. Gawa nang naubusan na ako ng paper. So sa kabilang machine naman ako. Kasi nung naubos yung paper ko, inubos ko talaga lahat. Tapos, pa ako, nilinis ko pa yung machine ko bago ako lumipat sa kabilang machine. Wala namang masyadong ganap. Tapos kahapon, sobrang nagmadali na talaga ako, guys. Kasi nakita ko 3 minutes na lang yung bus. So, may 3 minutes, di nandun na ako. As in, dating ko sa pinto, sabi nung lalaki, kakadaan lang daw yung bus. Sabi ko, shit. Pag-check ko, 40 minutes pa yung next bus. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Tapos, yun nga, si Ate Lulu, yung Pilipinang nakakasabay ko pagpasok, yung nagturo sa akin. Paggabi kasi, sinusundo siya ng mister niya. Tapos, sabi ko, Ate Lulu, pwede po ba ako makasabay hanggang doon lang sa may kanto? Kasi doon din daan nila.
Tapos ang kasay na ako, sabi nila, atid na daw nila ako sa mismong bahay. Sobrang lapit lang, 9 minutes. Bilis lang. 9 minutes lang mula sa trabaho ko dito pag nakasasakyan. Sabi, malapit lang pala bahay mo. Ay, hatid ako nila Ate Lolo. Di maaga pa ako nakauwi. Kasi pag uwi ko, tulog na si Marvin. Tapos, hindi pa dumating yung TV na ibibigay sa amin. Excited na nga kami ni Marvin. Kasi gusto nga namin magka-TV or ano tawag dyan. Balak namin bumili ng projector para movie marathon kami. Di yan, parang nagsisinisini. Ay, malaki na rin yung 50 inches, di ba guys? Tapos, ayun. Excited na excited kami. Tapos kahapon, pagdating ko kasi tulog na si Marvin. Pagod din kasi. Kasi parang ngayong week na to, puro ano siya, puro exam. Tapos inaano niya sa akin kahapon. Sabi niya, inaano niya na, sana umabot pa rin yung mga grades ko para ano nga daw siya, mataas pa rin. Tapos sabi ko, huwag kang mag-alala. Tapos sabi niya, yung isa daw kasi, inihintay na lang niya yung grade. Kung papasok pa rin daw siya sa pagiging honor nga. Kasi yun nga yung gusto niya. Tapos yung isa, 20 minutes lang daw. 20 minutes lang daw siyang nag-exam. Tapos sabi pa ng prof niya, parang hindi daw siya interesado. Tapos, kinalabasan na, ang taas ng grade niya. Sabi sa electronics ata yun. Sabi ko, kasi yung tiyaga naman kasi mag-aral ni Marvin. Aral ng aral niya. Tapos sabi nga niya sa akin, kahapon, dapat may bibilhin siya, may pinapabila ako. Sabi niya, sa Friday ko na lang bilhin kasi tulog ako, gawa nga ng kulang daw siya sa tulog at nagpuyat siya pagre-review. Tapos kagabi din, nagre-review din siya pag uwi niya. Kaya pag uwi ko, tulog na, humihilik. Pag humihilik yun, inaano ko, parang ginagalaw-galaw ko para maitigil. Kasi di nga daw maganda yung parang may humihilik. Kaya inaano ko, sabi. Tapos, ayun, kanina, nagising ako dahil nga sa alarm. May pasok kasi siya sa trabaho alas 8, kaya dapat, alas 8, alas 9. Mga 6 ata siya umalis eh. Nagising ako tapos yun. Tapos sabi niya may pasok nga pala ako. Tatamad siyang tumayo. Tatamad siyang tumayo kasi gusto pa niya matulog. Sabi ko, wawa naman to bebe. Kaya ako antok pa rin kasi nung oras na ako nakatulog. Hirap na akong makatulog guys ng nakakatulog na ako mga alas 2. Ay nako. Tapos ayun, antok pa ako. Humalik siya sa pisngi ko. Sabi niya, matulog pa daw ako. Time na ako nagising Tapos, ayun. Kasi si Marvin, naligo pa siya. Sabi niya, tulog pa ako. Tapos, nung paalis na siya, umalik siya, nagising ako. Tapos, sabi niya, iwan daw niya yung isang phone niya. Diba nga yung lumang phone niya, iniiwan niya na dito. Kasi yung bago niya na yung ginagamit niya. Kasi sabi ko, dadalhin mo pa yung luma mo. Dalawa pa bit mo. Isa pang nakalagay sa, sa bulsa mo. Sabi ko sa kanya, isa na lang dalhin mo. Hindi mo naman nagagamit yung wala namang SIM. Sabi ko gano'n. Sabi, sige. Tapos pag alis niya, hindi na ako nakatulog. Alas 7 ata na yun. Tapos ang nangyari tumawag ako sa Pilipinas. Ang sumagot si Papa. Nasa Christmas party daw si Mama sama yung kapatid ko. Sabi ko, Papa, pasuyo munang bayaran yung kaibigan ko. Dahil nagpaluto kasi ako guys ng isang bilaong 2 kilo ata na spaghetti yun. Tapos mga chicken. Dahil kami sa mga sped uli sa school, yung mga special child. May Christmas party sila yung binigyan namin ng mga school supply. Kami ng food, yung pinadala naming food, spaghetti, chicken, tapos kakanin daw sabi ni Mama, 2 bilao yun. Pichi-pichi or puto, hindi ko alam, hindi ko na naano kay Mama kasi putol-putol ang tawag ko kay Mama dahil nga pag-uwi ako pagod. Tapos gigising ako ng umaga alas 10 na. Dito 11 na ng gabi dun sa Pinas, natutulog na din sila Mama.
Kaya minsan di ako makatawag. Ayun. Tapos, kasi si mama muna ang nag-provide ng pambayad dun sa mga pang-ano. Kasi isasend pa lang namin ni Marvin yung bayad. Hindi ka rin kami nagkakasakto kasi ni Marvin na yung gawa ng dadating ako, tulog, aalis siya, tulog pa ako, hindi kami nakakapag-usap masyado. Pero nasasabi ko sa kanya, nalilimutan lang din namin, nalilimutan din niya, nalilimutan ko din ipaalala na kasi pag nasasabi ko, nasa school pa siya. Tapos yun, edi si mama munang nagbayad muna sa friend ko, kapitbahay ko lang. Kasi naalala ko, magpapaluto ako, sabi ko, yung kaibigan ko nga pala nagluluto, tapos yun, sabi niya sa akin, may ikaw na bahala kung magkano ibibigay mo. Send ko na lang sa'yo lahat ng mga nabili ko. Sabi ko, ganyan, sige. Sabi ko, bye. Magkano ibigay natin? Magkano? Nag-aanan pa kami kung magkano value. Kasi yung kaibigan ko yun, kababata ko din yun. Kaklase ko mula elementary. Kaso, ng high school kami, magkaiba na kami ng school. Tapos, naging magkapit-bahay kami. May nabili ng mama ko yung bahay doon sa may highway. Pataas kasi yung bahay namin. Tapos, nabili nila yung kalapit na bahay. O, edi magkapit-bahay kami. Kaya nga, ang saya magkakapit-bahay kami mga magkakaibigan. Kaya kapag gusto ko nakausap, pupunta lang ako, pupunta ako sa kwarto niya. Papasok yun. Oo, mga kaibigan ko, magkakapit-bahay kami pag naghahanapan kami. Papasok lang kami kasi kilala na kami ng mga nanay, tatay, ng mga kaibigan. Di papasok kami, sige, diretso na kami sa kwarto ng mga kaibigan na, na, gising, Joyce, Ate Jaja, ganyan. Tapos pag sila naman pupuntahin sa bahay, gigisingin din ako lang hiya. Minsan nga si Oknoy, pag gigisingin ako, hampasin pa ako niya ng hampasin pa ako ng unan. Ganon kami, sobrang close namin mga magkakaibigan. Mga parents namin, makilala na kami, ganyan. Sobrang lalapit namin. Tapos, ayun. Di ko pa kasi nakausap si mama. Kasi nga, busy din si mama pagiging financial advisor sa Sunlight. Madami siyang kliyente. Ayun. Tapos yung kapatid ko nag-Christmas party din. Hindi ko nga alam na Christmas party na rin pala doon. Sabi ko, ano suot niya? Abay, simpleng t-shirt lang daw at pants daw, ganyan. Ay, nako, yun lang naman yung ganap, guys. Tapos mamaya, naging busy kasi sino ba? Basta yung magbibigay sa amin TV, naging busy ata kahapon kasi nagka-work daw yung mister niya. So, hindi nila madadala yung TV. Tapos, sabi ni Marvin, malapit-lapit ata si Marvin dun sa bahay. Yung work ni Marvin malapit din sa bahay nung nakapanalo ng bagong TV din. Sabi ni Marvin, kung mabigat daw ba, para na lang daw, wag na lang dalhin sa bahay. Bit-bitin na lang daw niya sa sa subway. Tapos, tinanong kung sure daw ba na bibit-bitin. Tapos sabi ni Marvin, kay Marvin naman wala namang kaarte-arte yan pagdating sa mga ganyan. Okay lang na makita siyang may mga bit-bit na badami. Sabi niya. So, mamaya dadaanan daw niya yung TV. Di mamaya may TV na kami sa kwarto. Ewan ko lang kung paano gagawin. Kasi, yung cat B, hindi ko alam. Paano po ba yung cat B? Meron na ba yung hindi ko alam. Kasi sila Angel, nakita ko bumili sila ng TV. Tapos sila sa Rogers ata, wifi na may kasamang cat B. Kasi gusto namin manood-nood din ng mga balita. Ganun. Tapos, saan po ba pag halimbawa sa wifi lang, sa YouTube ba, yung may mga live na balita dito sa Canada, ano po ba ang tawag dun sa mga, yung mga balita dito? CNN. CNN. Saan ba yun? Sa US ata. Para nakakanood kami ng mga bali-balita din dito. Tapos yung mga palabas, diba? Kasi, wala. Gusto lang namin ni Marvin para updated naman kami sa mga nangyayari dito sa Canada. Kasi, syempre, mga nakikita lang namin sa Facebook, sa TikTok, puro pang Pilipinas pa rin na balita. Syempre, nandito kami, kaya dapat dito yung mga balitang pinapanood namin, diba? Kasi nasa Pilipinas tayo. Ang ganda ng Canada, ang gato-gato, ganyan-ganyan. Meron din naman palang mga side na hindi maganda, mga nangyayari
na sobrang, sabihin nila, sobrang safe, ganyan. Tapos, pagdating mo dito, yung mga ibang na-experience, diba? Di mo nga kalain, dami din parang kriminal nangyayari dito, ganyan. Pero maganda naman sa Canada. Nag-enjoy naman kami ni Happy. Kaya, ayun. Tapos, guys, may nakita ako, madami na nagpo-post ulit about sa PSW. Yung mga free aral, pero sa mga PR, ano pala, may mga private school pala dito, yung parang maliliit na building na pataas lang, sobrang liit lang, parang konti lang ang mga pumapasok, as in, parang mga style test, DAST, mga ganyan siya, mga months lang yung aral, certificate lang, kasi may kakilala ako, nag-aral siyang PSW, pero PR na siya, nitong ano siya, August, tas ngayon, ano na siya, OJT, bilis. Tapos, mayroon din si Ate Diana nakita din, malapit din sa kanila yung maliit na building lang. Mga private siya eh. Mura lang ang mga tuition. Mas, ano pala, mura pala pag ganyan, no? Kaya naghahanap-hanap din kung saan ako pwede mag-aral ng PSW. Kasi sabi nila yung mga hindi major, online. Oo, online lang daw. Tapos, kapag may laboratory, doon ka lang pupunta sa school para sa mga actual. Sabi ko kasi kay Marvin, ayaw ko ng online. Tapos, ayun, mahalaga lang naman kasi talaga yung, yung mga actual nga, diba? Mga ginagawa. Ayun, sabi ko, yun kasi yung gusto ko. Ayun, sinabi naman nakakilala ko pag mga actual daw, ganyan, pinapapasok daw para nagagawa talaga. Sabi ni Marvin, ano be, gusto mo na mag-aral? Kasi sabi ko sa kanya, gusto ko yung klase ko pang umaga kasi hindi ako magre-resign sa trabaho, 3 pa rin. Pero nag-iisipan namin kung mag-aral na ako next year or hintayin ko muna maging regular ako sa trabaho. Or siya maging regular, diba? Kasi kaya ng budget kung di naman pala ganun. Kasi dito sa Centennial, yung 1 year, 18,000. Ang laki din kasing pera, diba? Yung mga iba, mga private yung ano lang, mga 12,000, 10,000, mga ganyan. Kaya naghahanap ako ng mas mura na natanggap sila ng hindi PR, diba? Para mas makamura tayo. Kaya sabi ni Marvin kahapon sa akin, gusto mo? Kasi alam niya gustong-gusto ko na kasi mag-aral. Makapag-start na ako pa unti-unti, diba? Nag-message siya sa akin kanina, mag-ano ka na para next year, sabi niya gano'n. Naghahanap-hanap pa ako. Kailangan ko muna maipon yung pang tuition para hindi kami naghahabol ng pangbayad sa tuition. Di ba yung nangyari sa amin? Todo tipid kami para mabuo yung tuition. Gusto ko buo muna yung tuition namin before ako mag-aaral. Para mas mabilis kasi yung points namin. Pag-skilled din ako, ay lalo na kung sa medical field pa, mas malaki yung points na may itulong ko kay Marvin. Tapos nag-aral pa ako, ay didagdag points. Tapos sinasabi nila, kasi yung edad ko bata pa, so malaki din yung points ko na maibibigay kay Marvin kasi bata pa ako. Pag mga 30 plus na ata, pag 30 plus nga ba, wala nang, hindi, 40 plus atang wala nang score. Basta pag 30 plus, pabawas na daw yung score. So, guys, magpapaalam na ako dahil magluluto na ako. At ako'y kakain at mamaya ay tayo papasok na din. So, ayun lang guys, yung share ko sa ngayong araw. Hindi pa tayo makagala ngayon dahil hindi pa nagkakasakto ulit yung day off namin ni Marvin. Siguro pagka-out day off, di nga nagde-day off. Siguro pag-out ko ng Sabado ng work ko, kasi diba last time kumain kami sa labas, baka mamasyal kami kasi medyo maagap-agap. Maagap na para sa akin yung 6 na out. Pero madilim na. Sobrang dilim na ng labas pag ganong oras. Kaya sabi ko, papasyal siguro kami ni Marvin. Tapos, sa 70, may Christmas party kami. Magkikita na uli namin sila Tita Regina, sila Ate Giselle. Ilang buwan na rin pala nung uli namin silang nakita. Di nga sila tita, di ko na rin uli namin nakita kasi nga, puro may trabaho. Sabado at Linggo, ang trabaho ko nun, umaga hanggang hapon. So,
Tapos yun nga, pag Monday to Friday, hindi na kami makakapunta kapag may pang-invite sa amin ng gabi, mga kainan, ganyan, or may pupuntahan, kasi nga meron kaming merong trabaho ako ng gabi. Yun nga, kay Ate Jessa nga, nakapunta kami, 11 na kami nakapunta doon, 11 ng gabi pagka-out ko. Tapos halas 2 ata kami nakauwi ni Marvin. So, ayun lang. Haba na naman kwentuhan natin. So, bye-bye guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!